Bago pa man magkasakitan ang dalawa, biglang may lumitaw na bolang enerhiya sa pagitan nila nang lumabas si Asken mula sa anino, upang pagsabihan ang mga kasamahan na huwag mag-away dahil walang maidudulot na mabuti ang panloob na alitan. Habang nangyayari ito, nagsasagawa naman si Yhwach ng isang ritual kung saan sinugatan niya ang sariling kamay, bago ipinaliwanag na ang mga Quincy at Soul Reaper ay sadyang hindi magkakasundo, kaya naman pinili ni Ishida na sumanib sa kanya para tuluyang ilibing ang Soul Society. Lubos na ikinatuwa ni Yhwach ang sagot na ito at ipinangako na malapit na nitong matunghayan ang isang pangitain ng hinaharap. Kaya naman uminom si Ishida sa baso na naglalaman ng dugo ni Yhwach, upang makumpleto ang banal na ritual na gigising sa kanyang natatagong potensyal at gawaran siya ng kapangyarihang Shift A. Samantala, doon naman sa Yuko Mundo, binalikan ni Orihime at Chad ang kanilang matinding pagsasanay, habang patuloy si Kisuki sa malalim niyang pagsasaliksik sa biolohiya ng mga Quincy. Sa kabilang banda, dinala naman ni Ichibe si Kurosaki sa isang napakabanal at ipinagbabawal na lugar upang masagad ang limitasyon nito at tingnan kung malalagpasan ang karaniwang lakas ng isang Soul Reaper, kung saan buong kumpiyansang pumasok ang batang bayani. Habang sinusubukan ni Rukia at Renji na mag-ensayo, nahihirapan silang itutok ang kanilang mga espada sa isa't isa nang may tangkang pumatay dahil sa kanilang matalik na pagkakaibigan. Naantala ang kanilang sesyon nang tumawag si Isan upang ihatid ang magandang balita na lubusan ng gumaling si Byakuya, at pagkatapos nito ay isinama na rin ni Ichibe si Rukia at Renji para sa isang espesyal na pagsasanay. Sa mundo ng mga tao, biglang dinalaw ni Shansoy ang mga mortal na kaibigan ni Kurosaki upang ipaliwanag ang nagaganap na pagsasanay. Lihim na nag-aalala si Shansoy, na sa tindi ng lakas na maaaring makuha ni Kurosaki ay baka magulo ang balanse at hindi na siya payagang tumira pa sa mundo ng mga tao. Labis na ikinalungkot at ikinagalit ng mga kaibigan ang balitang ito, kaya naman bilang punong kapitan ay binigyan niya sila ng mga espesyal na agimat, na magsisilbing susi para makapasok sila sa Soul Society kapag gusto nilang makita si Kurosaki. Matapos ang mahabang araw, nakahanap si Orihime ng oras para magpahinga sa tabi ni Chad, habang sinasabing pinahahalagahan niya ang mga tahimik na sandali at ninais na sana ay magtagal ang panahong ito ng pagtutulungan at kapayapaan. Subalit, biglang naglaho ang katahimikan ng ang Serite ay binalot ng isang dambuhala at napakaitim na simboryo ng mga anino, kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng boses ni Yhwach na nagpapahayag na opisyal nang nagsimula ang huling pagsalakay gamit ang sinaunang Kaiser Jesang. Nagsimula nang bumaba ang hukbo ng Quincy sa Serite, at agad na inutusan ni Hashwalt ang mga Stern Reaper na gamitin ang mga ninakaw na bankay laban mismo sa mga kapitan na nagmamay-ari ng mga ito. Layunin ng mga Quincy na tuluyang sirain ang lakas ng loob at determinasyon ng mga Soul Reaper, sa pamamagitan ng pagbaliktad ng sariling lakas ng kalaban laban sa kanila, upang matiyak ang isang ganap na pagkatalo sa pisikal at emosyon na aspeto. Habang nakakatanggap si Kapitan Yukataki ng mga balita sa Rokongay, bakas naman ang inis kay Shansoy sa loob ng Serite, dahil gumamit ang mga Quincy ng isang matalinong hakbang para malagpasan ang kanyang mga depensa at tuluyang baguhin ang mismong heograpiya ng lugar. Nagsimulang ipaliwanag ni Yhwach kay Ishida ang kasaysayan ng kanilang kaharian. Isinalaysay niya na matapos ang pagkatalo nila 1,000 taon na ang nakalilipas, tumakas ang mga Quincy mula sa mundo ng mga tao at nagtago sa tanging lugar na hindi maiisipang tingnan ng mga Soul Reaper, sa mismong loob ng mga anino ng Serite. Sa loob ng kadilimang iyon, ginamit nila ang Reishi upang magtayo ng isang nakatagong kaharian sa mismong ilalim ng lugar ng kanilang mga kaaway, na kilala bilang Wandenreich o ang Invisible Empire. Bigla namang sumulpot si Asken sa Research Development Department para asarin ang mga Soul Reaper, kung saan ipinaliwanag niya na ang pag-apo ng Reishi sa Soul Society ang nagsilbing walang limitasyong lakas para sa kanila sa loob ng 10 siglo. Ito rin ang nagpaliwanag kung bakit hindi gumana ang harang ng Serite nang sumugod sila, dahil sa teknikal na aspeto, nasa loob na sila mismo ng nasasakupan ng lungsod. Sa kabilang dako, biglang nagpakita si Hashwalt sa loob ng opisina ng unang squad, at ipinakilala ang sarili kay Shansoy bilang kanang kamay ni Yhwach at ang Grandmaster ng mga Stern Reaper. Sa isang malamig at walang emosyong tono, sinabi niyang ipinag-utos ng hari ang mabilis at kabuoang paglipol sa lahat ng kanilang kaaway upang matapos agad ang labanan. Bigla namang pumasok sa eksena si Kapitan Mayuri na suot ang isang kakaiba at nakasisilaw na kasuotan, sabay amin na may punto sa siyensya ang teorya ng mga Quincy kahit parang kwentong bata lang ito pakinggan. Upang labanan ang bentahe ng mga kalaban sa anino, ipinaliwanag niya na tuluyan niyang binago ang kanyang laboratorio para maging isang espasyo na walang kahit na isang anino.
Agad na napagtanto ni Asken na magiging napakahirap na kalaban ni Mayuri, kaya naman unti-unti siyang lumayo upang hikayatin ang kapitan sa isang patibong sa sarili nitong teritoryo, ngunit nabasa agad ni Mayuri ang kanyang balak. Samantala, lalong nagiging madugo at desperado para sa mga Soul Reaper ang labanan sa buong Serite, dahil sa matinding kaguluhang idinudulot ng nagbabagang apoy ni Busby. Noong tila wala ng pag-asa ang sitwasyon, biglang dumating sina Hitsugaya at Ranjeko upang protektahan ang kanilang mga tauhan gamit ang isang kapangyarihang yelo. Mukhang natuwa naman si Busby nang makita si Hitsugaya, dahil ang magkasalungat nilang kapangyarihan ang gumagawa sa kanila bilang perpektong magkatunggali sa isang digmaan. Nagpaulan si Busby ng mga pagsabog ng apoy, ngunit buong tapang itong sinalag ni Hitsugaya bago niya iminungkahi kay Ranjeko na pagsamahin ang kanilang kakayahan. Masaya namang sumang-ayon si Ranjeko at nilabas ang pinong abo mula sa kanyang espada upang gumawa ng lumulutang na harang, na pinalibutan naman ni Hitsugaya ng isang makapal na yelo na kayang dumanas ng tindi ng init ng kalaban. Ipinaliwanag ni Hitsugaya na kakaiba ang kanyang Urinmaro dahil usapin lang ng lawak o dami ang pagkakaiba ng Shikai at Bankai nito, kaya naman higit na sapat ang kanyang galing para pabagsakin si Busby kahit mas kaunting yelo lang ang gamit niya. Lubos itong ikinalungkot at ikinagalit ni Busby kaya nagpakawala siya ng dambuhalang atake, ngunit sinamantala ni Hitsugaya ang pagkakataon para gumanti ng isang nagyayelong humagupit sa buong larangan ng digmaan. Dahil dito, napilitan si Busby na gumanti at ginamit ang kanyang Burner Finger 1 upang agarang patunawin ang kalasag ni Hitsugaya. Nagawang umilag ang batang kapitan at gumamit ng hamog at haliging yelo upang patagalin ang laban, ngunit mabilis itong nawasak ni Busby. Bigla namang sumulpot si Kangdo at nagdeklarang siya ang tatapos kay Hitsugaya, habang sa kabilang bahagi naman ng lungsod, pilit na inaalala ni Marechio ang kanyang duwag na kapatid na si Mareo na gagawin niya ang lahat para mapanatili itong ligtas. Habang nangyayari ito, mabilis na sumugod si Marechio para ilayo si Soifon kay BG9 at pinilit ang isa sa mga tableta sa kamay nito. Agad na nagsimulang mag-malfunction at mag-spark ang mekanikal na katawan ni BG9 nang bumaliktad laban sa kanya ang ninakaw na lakas, na nagbigay daan kay Soifon na bawiin ang kanyang pinakamalakas na sandata. Pinakawalan ni Soifon ang kanyang mapanirang Bankai, na naglunsad ng isang dambuhalang missile na puno ng kalamidad na lakas ng apoy direkta sa kalaban, na nagdulot ng isang tila nagpapayanig sa mundong pagsabog na nagpasiklab sa buong kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumalimbay si Kangdo mula sa likuran, habang inilalabas ang kanyang matatalas na kuko bilang paghahanda sa isang malupit na pag-atake laban kay Kapitan Hitsugaya. Nagawa ng kapitan na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paglikha ng maraming makapal at matibay na yelo. Matapos harangan ang mga sunod-sunod na sipa at suntok ng kalaban ng walang kahit bahagyang galos, nagpakawala si Hitsugaya ng isang napakalamig na nagyayelong enerhiya na tuluyang nagpabagsak kay Kangdo at nagkulong dito sa loob ng isang dambuhalang tore ng matigas na yelo. Bagamat nakamit niya ang isang mahirap na tagumpay, lubusang naubos ni Hitsugaya ang kanyang espiritual na enerhiya at bumagsak sa lupa ilang sandali matapos iyon. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng labanan, ang kapitan ng Squad 5 na si Shinji Hirako ay natagpuan ang sarili na ganap na napapaligiran ng isang grupo ng mga kalabang sundalong soldat, na nagudyok sa kanya na agad na ilabas ang kanyang malakas na Bankai. Ang kanyang Bankai ay nagdulot sa pandama ng bawat isang kalaban sa lugar na ganap na mabaliktad at magkapalit, kaya sa isang kurap ng mata, ang nalilito na grupo ng mga soldat ay nag-away-away at nagsimula ng isang magulong labanan sa kanilang sarili. Sa ibang sektor naman, ang tatlong Soul Reaper na binubuo ni Ikako, ay harap-harapang nakatagpo ang dambuhalang Quincy na kilala bilang si Mask de Masculine, na nagtataglay ng higit sa taong pangangatawan habang tumalon pababa sa gitna ng labanan na nagdulot ng pagkabitak ng mismong lupa. Kasama ng Quincy ang isang maliit na kasamahan na nagngangalang James, na nagsisilbing kanyang personal na taga-suporta, at kahit tatlo laban sa isa ay walang kahirap-hirap nitong hinagi si Yumichika sa pader habang sinisikap naman ni Hisagi na pigilan ang mga braso ng halimaw. Matapos matagumpay na magapos ang mga kamay ng higanteng Quincy, mabilis na kumilos si Hisagi upang iikot ang mga gapos sa buong katawan nito para mapanatili itong walang kibo, habang sinasamantala naman ni Ikako ang gintong pagkakataong ito para humakbang pasulong at maghatid ng isang malakas na patama. Samantala, sa ibang bahagi ng Serite, isang grupo ng mga babaeng Quincy na pinamumunuan ni Base Turbine ang naghahanap ng mga Soul Reaper. Mukhang labis siyang nababagot sa lahat ng kanyang mga posibleng makakalaban, dahil ang tanging tunay na interes niya ay mahanap at makalaban si Kapitan Kumamura. Ang kanyang patuloy na pagsasalita at masungit na ugali ay naging labis para sa kanyang apat na babaeng kasamahan,
na napagod na lamang sa kanya at naglakad palayo. Ang pag-iwan na ito ay nagdulot kay Base Turbine ng matinding galit, at sinimulan niyang ilabas ang kanyang puot sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga nakakatakot na pagsabog ng enerhiya na nagwasak sa buong paligid, kung kaya agad nitong nakuha ang pansin ni Kumamura na dumating sa eksena habang nakasuot ng buong baluti na gawa sa mabigat na bakal upang harapin siya ng harapan. Sa isang malamig at determinadong tinig, ipinahayag ni Kumamura na siya mismo ang kukuha sa buhay ni Yamabaha para ipaghiganti ang yumaong kapitan na si Yamamoto, ngunit biglang sumulpot si Shinji Hirako sa likuran ni Base Turbine at sinabihan si Kumamura na ipaubayan na lamang ang labanang ito sa kanya. Agad na ginamit ni Shinji ang kanyang bankai upang malito ang isip ni Base Turbine at itumba ang kanyang mga pandama habang lubos na nagtitiwala sa sarili. Ang Quincy na babae ay tila nasa ganap na dihadong posisyon habang ang kanyang utak ay naging lubos na nalilito, dahil hindi na niya makilala ang itaas sa ibaba o ang kaliwa sa kanan, na nag-iwan sa kanya na madaling kapitan ng atake habang ang labanan ay umiikot ng walang kontrol. Ang mapagbiro na ugali ni Shinji ay nagtulak lamang kay Base Turbine na lalong dumanas ng isang bulag na galit, kaya nagsimula siyang magpalabas ng mga alon ng nakamamatay at mapanirang enerhiya sa bawat direksyon. Nang napagtanto na kailangan niya ng higit pang lakas, siya at ang iba pang mga Stern Reader ay nagsimula ng kanilang estadong Vollständig, na nagdulot sa kanyang buong katawan na mabalot sa loob ng isang malaki at maningning na haligi ng nagliliwanag na espiritual na ilaw. Noon ay hindi nila magamit ang rurok ng anyong ito dahil ang ninakaw na bankay ang nagpigil sa kanilang mga kakayahan, ngunit ngayon ay wala na ang limitasyong ito, kaya sa buong Serite, ang mga dambuhalang haligi ng liwanag na may mga simbolo ng Quincy Cross ay nagsimulang sumabog mula sa iba't ibang mga Stern Reader.